Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 371 hanggang Kabanata 400. Kabanata 371. Napaawang ang sulok ng bibig ni Ivan nang marinig ito. Kung talagang may pera si Jack, mahihirapan siyang magbiro kay Jack sa kaarawan ng matanda at itapon ito sa labas ng bahay. Gayunpaman, ibinigay niya ang 20 milyon kay Fiona bilang regalo sa kasal para kay Selena na tinutupad ang kanyang dating pangako kay Fiona. Nagpatuloy si Zina. Sige. Kung nakakuha si Jack ng anumang pera sa hinaharap. Kahit na ito ay isang bagay na normal tulad ng pagbabayad ng pamilya Drake ng kanyang sahod ng mas maaga kaysa sa naka-schedule, kailangan mong ipaalam kaagad sa akin ang tungkol dito. Hindi mahalaga kung wala kang alam, ngunit kung alam mo, dapat mong ipaalam sa akin. Napaisip naman si Ivan at pinaalalahanan si Zina. Sige. Young Master Taylor, naiintindihan ko. Inip na inilibot ni Zina ang mga mata sa kanya. Bahagyang hindi siya nasisiyahan dahil pagkatapos ng kanilang buong pagtatagpo, siya ay naging isang especially iya at siya ang namamahala sa pagtuklas ng impormasyon. Tinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawaging Young Master Taylor. Tawagin mo akong Ivan. Umiti si Ivan at ipinulupot ang kamay sa balikat niya. Tara shopping tayo, bibili kita ng mamahaling bag at relo. Paano na? Okay, ngunit kailangan nating pumunta sa hilagang bahagi ng lungsod. Kung mananatili tayo dito, baka mabangga natin si Ben at hindi ba tayo matutuklasan? Napaisip si Zina at sinabing, oo mahal. Ikaw ang matalino. Mukhang hindi rin kita may akap sa publiko. Umiti si Ivan. Naniniwala siya na sa tulong ni Zina na nasa tabi ni Jack at ng iba pa, makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lahat ng bagay sa kanilang buhay mula sa araw na iyon. Pagkatapos mamili ng 2 hanggang 3 oras, nag-iisang nagmaneho si Ivan pabalik sa Taylor Mansion. Natigilan siya nang pumasok siya sa living hall dahil naghihintay sa kanya ang matandang master at ilang miyembro ng pamilya Taylor dito. Paano ito? Ivan, pumirma ka ba ng kontrata? Tanong agad ni Theodore Taylor. Malinaw, lahat ay naghihintay para sa kanya dito na may ganitong kaisipan sa kanilang isipan. Naghihintay sila sa kanyang pagbabalik at bigyan siya ng ilang magandang balita, ngunit bumalik lamang siya sa sandaling ito. Ngayon lang naalala ni Ivan ang bagay na ikinagalit niya noong umagang iyon. Napangiti na lang siya ng nakakahiya, "Say, don't mention it. Hindi namin nagawang pumirma sa kontrata. Wala akong ideya sa nangyari pero hindi pumasok si Selena sa trabaho kaninang umaga kaya umalis na ako. Hindi niya sinagot ang mga tawag ko at balak kong pumunta ulit bukas. Tino ang nangako sa amin na tiyak na pipirmahan niya ang kontrata ngayon. Kung hindi, diba sabi niya maglilive siya sa social media para ay pakitang kumakain siya ng tae. Hindi napigilan ng isang 40 taong gulang na lalaki ang tumawa na may panunuya sa kanyang mukha. Agad na kumaibot ang sulok ng bibig ni Ivan. Ito ang kanyang nakatatanda at dating masipag sa pamamahala ni Selena. Siya ay napakasipag at napaka-supportive kay Selena. Gayunpaman, pagkatapos niyang maging pangkalahatang tagapamahala, ang mga taong ito ay hindi masunurin sa kanya. Kung hindi niya mga matatanda, nakahanap siya ng dahilan para tanggalin sila. Paano ito posible? Tinabi talaga ni Young Master Ivan na maglilive siya at magpapakita ng kanyang sarili na kumakain ng tae. Gusto mo bang subukan ito? Baka ma-viral ka. Tumabi sa kanila si Cecilia Taylor at tumatawa. Wala siya kahapon at tanging pangako lang ni Ivan ang alam niya sa sandaling iyon. Kabanata 372. Star ni Ivan. Hindi niya akalain na aasa rin siya ni Cecilia nang walang respetong ibinigay. Anong brat? Hindi ka ba marunong mag-joke? Pinandilatan siya nito. Ganun ba? Ikaw ang batang master ng pamilya Taylor. Napaka-prestihiyosong pagkakakilanlan. Paano ka magbibiro tungkol sa ganoong bagay? Mapagpakumbaba kong ipinapayo sa iyo na huwag gumawa ng ganoong biro sa susunod, panunuya ni Cecilia. Siya ay nakikipag-date sa isang young master mula sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Sa lalong madaling panahon, maaari niya itong pakasalan at maging isang mayaman na ginang.
Sa oras na iyon, si Ivan ay magiging isang piraso ng cake at hindi na niya kailangang magtrabaho sa ilalim niya. Natuwa siya sa naisip nito. Si Ivan naman ay gustong suntukin si Cecilia. Biglang nagsalita si Old Master. Sabi ko, ingatan mo ang bibig mo bago natin makuha ang kontrata. Huminto muna siya saglit bago nagpatuloy, si Selena ay isang taong tutupere ng kanyang mga salita. Hindi siya basta-basta mag-chicken out. Dapat may valid reason kung bakit hindi siya nakarating. Speaking of the devil, nagring ang phone ni Ivan. Si Selena iyon. Selena Taylor, ano ang ibig sabihin nito? Hinintay kita buong hapon. Nasaan ka hindi mo sinasagot ang isang tawag sa telepono? Alam na alam ni Ivan kung ano ang nangyari, ang lahat ng galit na ito ay para lamang sa palabas. Pinuksan niya ang speaker para marinig ng lahat ang paliwanag ni Selena. Nagpupuste siya kung tatawagan siya ni Selena para mag-interrogate kung inupahan niya ang hitman para patayin si Jack. Ang mabuti pa, marahil ay patay na si Jack. Napatay lang kaya ni Shadow ang kanyang target, si Jack, at hindi si Selena. So, Selena, tatanungin mo ba ako kung nakakuha ako ng hitman o ano? Napaisip si Ivan. Ang natuloy ay, nakasalubong ko ang isang hitman kaninang umaga. Kinidnap niya ako kaya hindi ako nakasagot sa mga tawag mo. Oh my God, kinidnap. No way. Sino yun? Lubos kaming kagalang-galang bilang isang third class na aristokratikong pamilya, tiyak kung walang ordinaryong tao ang gagawa ng ganoong bagay sa amin. Hitman. Paano pa siya nabubuhay pagkatapos na kinidnap? Sigurado ka bang hindi sila nang hihingi ng pera? Hingal na hingal ang mga nasa mansyon ni Taylor at nabigla sa balita. Hindi na naghintay si Old Master Taylor bago niya inagaw ang telepono. Kamusta ka, Selena? Nasaktan ka ba? Sa kabilang dulo ng tawag, mainit ang pakiramdam ni Selena dahil ramdam niya ang pag-aalala mula sa tono ng boses ni Old Master. Ayos lang ako, Lolo, huwag kang mag-alala. Ang target ng hitman na iyon ay si Jack. Kilala niya si Transfiguration at nag-disguise siya bilang ako. Ngunit nakikita ito ni Jack, hindi siya nahulog sa kanyang mga panlilinlang at pinatay pa siya. Nagulat ako, pinood ni Selena ang kanyang karanasan at ipinaliwanag. Mabuti yan, mabuti yun. Nagpawis ang matandang master. Ang katotohanan na siya ay isang hitman ay sapat na masama, ang masama ay alam niya ang Transfiguration. Well, sino ang maghahinala sa taong hindi nila pinaghihinalaan? Kabanata 373. Sige Lolo, binaba ko na ang tawag. Papuntahin si Ivan na pirmahan ang kontrata bukas ng umaga. Medyo matalino si Jack, di ba? Nakita niya ang kanyang panlilinlang, nakipaglaro, at pagkatapos ay gumanti. Hindi maiwasan ni Cecilia na purihin. Salamat sa kabutihan nilang dalawa. Kung patay na si Jack, wala nang ama si Kylie. Nagdadalamati si Eugene Taylor na nasa edad 40. So what if mamatay siya, outsider lang siya. Bodyguard lang siya, bastos na tao. Napakahusay na babae ng pinsan kong si Selena, kukuha siya ng ibang lalaki, saway naman ni Ivan. Maalat pa rin siya sa perang ginastos, 50 milyon, sa pagkuha ng isang elite hitman gaya ni Shadow, ngunit sa halip ay pinatay ni Jack. Ang misyon ay hindi natapos, at higit pa rito, walang refund dahil patay na ang hitman. Yung 50 milyon ay nasunog ng magdamag, ganon-ganon lang. Nagbayad sila ng 50 milyon para lang makitang buhay pa ang kalaban. Ivan, ingatan mo yung bibig mo. Hindi kailanman ituturing ng isang stepdad ang kanyang stepdaughter gaya ng gagawin ng sariling ama. At saka, si Jack ay nakakuha ng isang matatag na trabaho sa Drakes ngayon. Sino ang magsasabing hindi siya magtatagumpay sa hinaharap? Jack, ang batang ito, sa tingin ko ay may potensyal siya. Matalino, malaki ang kita, at magaling makipaglaban. Siya ang perfect match para kay Selena. Ipinagtanggol ni Eugene si Jack. Umaasa si Eugene na makakabalik si Selena kay Taylor at magtrabaho para sa kanila. Umaasa rin siyang makikilala si Jack ng pamilya upang ang buong pamilya ay mamuhay ng mapayapa sa iisang bubong. Sundalo lang siya, bodyguard. Hindi siya kapantay ng lahat ng young masters dyan. Halatang maalat pa rin si Ivan at nagpatuloy sa mga laban. Sige, may punto ang tito mo, Eugene.
Si Jack ay isang bodyguard ngunit hindi siya basta-bastang bodyguard. Bodyguard siya ni Drake. May potensyal siyang lumaki doon. Hindi na nakayanan ni Zeus at sumingit kay Ivan. Ivan, hindi mo siya mapaparusahan dahil lang sa nangyaring conflict na iyon. At saka, nangako siyang babayaran ka ng 10 milyon sa kaarawan ko. Kung tinupad niya ang kanyang mga salita, dapat mong hayaan ito. Naiintindihan. Oo, Lolo, naiintindihan ko. Galit pa rin si Ivan, at sinabi lamang ito para patahimikin ang kanyang lolo. Mabilis niyang sinundan ng. Pero kung hindi niya matutupad ang kanyang pangako at hindi ka nabigyan ng mamahaling regalo, kailangan niyang hiwalayan si Selena at iwan ang pamilya Taylor ayon sa kontrata. Tama, natural. Iminungkahi niya ang kondisyong ito at siya ay magiging isang tao sa kanyang mga salita. Tumanggo ang matanda. Ang katapatan ay isang birtud na kanyang itinaguyod. Si Jack ay hindi mabuti para sa kanyang apo kung hindi niya mapanatili ang kanyang mga salita. Ano? Ano ang narinig ko? Sabi mo kidnap ka. Si Selena, na sumasagot ng tawag sa kanyang bakuran, ay sumingit kay Fiona na nakikinig sa kanyang likuran. May masamang pakiramdam siya tungkol dito. Kabanata 374. Hindi sinabi ni Selena kay Fiona ang nangyari noong araw na iyon, ang kidnap at ang hitman, upang iligtas si Fiona sa ilang mga alalahanin. Kaya naman, lihim niyang kinuha ang kanyang tawag sa kanyang bakuran pagkatapos ng hapunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan talaga siya ni Fiona palabas ng bakuran at narinig niya lahat ng sinabi niya sa tawag. Wala lang. Hindi ba ligtas at maayos ang uwi natin ngayon? Awkward nang umiti si Selena. Hindi maganda ang hitsura niya. Puno ng galit, pinagsabihan ni Fiona, bumalik. Mayroon ka bang ideya kung gaano ito mapanganib? Ang moldite na si Jack na iyon. Kung hindi siya nagdudulot ng gulo, may uupa ba ng hitman para patayin siya? Pagkatapos ay lumingon siya sa bahay at sumigaw, Jack, bastard ka. Umalis ka dito sa pagkakataong ito. Ano pong problema? Nakangiting tanong ni Jack habang tumatakbo papunta sa kanila. Anong problema? Hey, balita ko nakabangga ka ngayon ng isang hitman, inagaw pa niya at itinago bilang anak ko. Wala kang ideya kung ano ang pinasok mo. Iyan ay isang mamamatay tao na iyong kinakaharap, paano kung pinatay niya ang aking anak na babae? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Paikot-ikot ka na nagdudulot ng gulo. Hindi ito kailangang harapin ng aking anak kung hindi dahil sa iyo. Napasimangot si Fiona nang makita si Jack. Patuloy niya, huwag mong isipin na ang 20 milyon na ibinigay mo sa akin ay makakabili ng paraan para makaalis dito. Pinabalaan kita, huwag na itong mangyari muli. Kahit kunin na kita bilang manugang ko ngayon. Ipapahiwalay ko sa iyo ang anak ko kung sakaling mangyari ulit iyon. Nahihiya, mapait na ngumiti si Jack habang sumagot, Nay, walang nakakita sa pagdating niyan. I wouldn't know the hitman would disguise herself and get Selena involved, this is my bad. I have to say, hindi ako gumawa ng gulo. Pero kung may dumating man para makipag-away, hindi ko rin hahayaang dumausdas ito. Kung, nagbibigay lang ako ng halimbawa dito. Kung ang isang baliw ay dumating sa iyo na may dalang kutsilyo at gusto kang patayin. Ngayon, hindi mo ginulo ang lalaking ito, gagantay ka ba? Ikaw, hindi nakaimik si Fiona nang magkaroon ng kahulugan ang mga sinabi ni Jack. However, she insisted, wala akong pakialam. Ano man ito, ihinto ang paikot-ikot na pagpukaw sa mga tao, kahit na nangangahulugan ito na kailangan mong sumuko sa kanila. Ang sino mang nag-hire ng hitman ay maaaring palaging umupa ng isa pa pagkatapos ng nabigong pagtatangka na ito. Wala akong pakialam kung mamatay ka. Pero paano ang anak ko? Naisip ni Jack na mayroon siyang magandang punto. Paano ito, kukuha ako ng bodyguard para sa kaligtasan ni Selena. Bodyguard. Sige, magbayad ka. Medyo stunned si Fiona. Manam, huwag kang mag-alala tungkol sa pera, ako ang magbabayad. Tumango si Jack. Pauwi na sila, may human tong Audi sa tapat ng bahay nila. Maya-maya ay may isang lalaki na naglakad papunta sa kanila. Boy, hindi ba ito? Marshall Dennis. Nakilala ni Fiona at napabuntong hininga. Tumama si Dennis kay Ken para manggulo dito.
Gayunpaman, si Jack, bilang isang veterano, ay nakipag-usap sa kanila at pinaalis sila. So, bakit siya na naman? Gee, hindi na isa pang hitman ngayon, ay takot na takot si Fiona habang lumulunok. Tumakbo siya papunta kay Selena para hudyat na umalis na siya doon. Si Selena naman ay hindi nag-alala. Kung hindi dahil kay Jack sa fighting ring na iyon, matagal nang patay si Dennis. Kabanata 395. Kaya, sigurado si Selena na wala si Dennis para sa pagpatay sa negosyo. Siya, gayunpaman, ay naguguluhan sa kung paano siya nakabawi ng ganoon kabiles. Siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa araw na iyon. Sa tansya niya, kakailang galing nakarete si Dennis nang hindi bababa sa 2 linggo. Ngunit tingnan mo siya, mukha siyang malusog na binata. Anong ginagawa mo dito? Nakaramdam ng takot, tinanong ni Fiona, kung nandito ka para kay Jack, sige, wala itong kinalaman sa amin. Be clear with your target. He's responsible for what he did, let him face the consequences, not us. Okay, napatulala si Jack sa ginawa ng kanyang biyenan. Jack, narito ako para magpasalamat sa araw na iyon. Tinadya ni Dennis na lumuhad kay Jack ngunit naisip niyang mas mabuti na huwag na lang dahil baka malantad nito ang tunay na pagkatao ni Jack. Kaya naman, nakayuko lang siya habang nakadikip ang mga kamay. Naisip ni Jack na kahit na iyon ay hindi kailangan. Inis na sabi niya, alright, what's past is past, there's nothing to thank me for. Bukod dito, ito ay isang mapanganib na sitwasyon. Mapapahiya ako sa sarili ko kapag hindi kita nailigtas. Tama ka, nakangiting sabi ni Dennis habang iniaabot ang isang kahon kay Selena. Sis, kuya ko na si Jack, natural lang na Isis, ang tawag ko sa'yo. Darito ang munting regalo para sa iyo, sana magustuhan mo. Ito, nahihiya si Selena. Tumingin siya kay Jack, hindi alam kung tatanggapin ang regalo. Kasabay nito, mas nabigla siya na si Dennis, bilang isang marshal mismo, ay tinawag si Jack bilang kanyang kapatid. Iyon ay malaking paggalang na ibinayad. Pagkatapos ay naisip niya na iniligtas ni Jack ang buhay ni Dennis. Kaya, hindi big deal para sa kanya na tawagin si Jack na kapatid. Kung pag-uusapan, talagang maswerteng tao si Jack. Nasugatan na si O'Neil ng sumampa si Jack sa ring at pinatukan siya ng 1 beses. Kung hindi, si Jack ay hindi katugma sa O'Neil. Maaaring patayin siya ni O'Neil kahit na. Ano pa ang hinihintay mo? Salamat sa Marshall ngayon. Nakakawalang galang na tumanggi sa regalo, alam mo ba? Tumango si Fiona, puno ng saya ang kanyang mukha. Isang Marshall ang tumawag kay Jack bilang kapatid, magandang balita iyon kahit hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni Dennis. Tila may utang si Dennis kay Jack. Pinakamahalaga, ang anumang regalo mula sa isang Marshall ay magiging mahal. Nakakagago kung tatanggihan ito ni Jack. Sige, kunin mo na. Dumating siya para pasalamatan ako at bigyan ka ng regalo, bakit hindi? Payo ni Jack. Salamat, Marshal Dennis. Tinanggap ni Selena ang regalo at magalang na ngumiti. Walang anuman. Niresetahan ako ni Jack ng gamot at nagligtas iyon sa buhay ko. Kapatid ko na siya ngayon, utang ko sa kanya ang buhay ko. Gagawin ko ang sinasabi niya, seryosong deklara ni Dennis. Totoo. Natigilan si Jack. Which the Dennis replied, for real. Ako ay isang tao sa aking mga salita. Hindi lamang iniligtas ni Jack ang kanyang buhay, si Jack ang Supreme Warrior. Kahit sino ay ibibigay ang kanilang buhay hanggang sa isang Superior Warrior. Napakagaling. Simula ngayon, ikaw na ang magiging bodyguard ng asawa ko. Iingatan mo siya, pakiusap ni Jack. Kabanata 376. Ano? Nang marinig iyon ni Fiona, nagulat siya at huminga ng malalim. Agad siyang humakbang at pinandilatan ng masama si Jack. Jack, nagalit ka na ba? Sabi ko humanap ka ng bodyguard para protektahan ang anak ko, pero nakahanap ka lang ng isa. Kilala mo pa ba kung sino siya? Siya ay isang opisyal. At isang marshal, at hinihiling mo sa kanya na maging isang bodyguard. Pagkasabi noon, hinailan niya si Jack para tumayo sa harap ni Dennis, bilasan mo at humingi ng tawad kay Marshal Dennis.
Kahit na pinalad kang mailigtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gamot, ipinahayag na niya ang kanyang pasasalamat para doon. Anong karapatan mong hilingin sa kanya na maging bodyguard mo? Halos matakot si Fiona kay Jack. Ang lalaking ito ay maaaring maglabas ng kalokohan. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang isang marshal? Isang opisyal, isang marshal noon, hindi mabilang na mga tao ang gustong pumasok sa kanilang magagandang libro. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fiona nang ngiting walang pakialam si Dennis, walang problema iyon, palihim kong poprotektahan si Hipag. Siyempre, kung nandyan ka, hindi na ako kakailanganin. I'll most definitely try my best para protektahan siya kapag nag-iisa siya papunta at pauwi sa trabaho. O kapag nag-iisa siya sa labas. Pumayag siya. Talaglag ang panga ni Fiona, iniisip kong mali ba ang narinig niya. Iniling ni Jack sa isang marshal na protektahan ang kanyang anak, at ang kabilang partido ay talagang sumang-ayon dito. Isa itong himala. Inay, hindi naman basta-basta naghahanap ako. Sabi mo humanap ka ng bodyguard para kay Selena. Kung makakahanap ako ng isa, kailangan kong makahanap ng mabuti, tama ba? Kung hindi, paano kung ang hitman na kinuha ng kabilang panig ay nagkataong napakahusay? Kaya naisip ko na bagay si Marshal Dennis. Sa pagkakataong ito, ngumisi si Jack kay Fiona na para bang may pinag-uusapan siyang napakawalang halaga. Tita, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ituturing ko na si Jack bilang kapatid ko. At bilang kapatid ko, kanya ang buhay ko. Dapat tingin si Dennis kay Jack habang sinasabi ito, seryoso ang ekspresyon nito. Tuwang-tuwa si Fiona, pero nagtanong pa rin siya, ayos lang, pero Marshal ka naman, natatakot akong hindi kayang bayaran ni Jack ang mga bayarin mo. Magkano buwan ng sweldo ang hinihingi mo? Masyado kang mabait. Sa pagitan namin, hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa sweldo. Magkasama tayo kung tutuusin. Tumawa si Dennis. Siya ay lubos na nasisiyahan na may magagawa para kay Jack. Bukod dito, nailigtas ni Jack ang kanyang buhay noon, kaya itinuring niya ito bilang pagbabayad ng kanyang pasasalamat. Awkward na umubo si Jack. Masyadong pabaya si Dennis. Kung tumanggi siyang kumuha ng anumang sweldo, hindi ba masyadong halata iyon? Nako, wala naman akong hinihiling masyado. 10 o 20,000 ang magagawa. Mabilis na nahuli si Dennis at sinabi, kaunti lang. Di ba disadvantage yan para sa'yo? Isa kang marshal. Medyo nahiya si Fiona. 10 hanggang 20,000 sa isang buwan para sa isang marshal na maging bodyguard para protektahan ang kanyang anak na babae. At para protektahan ang kanyang sarili at ang iba pala, ito ay magiging masyadong matipid. Idle naman ako. Dahil wala naman akong ibang gagawin, I will just treat it as something to pass my time with. Umalaklak si Dennis. Magkasundo tayo sa 20,000 a month then. Ililipat ko ang pera sa iyo buwan-buwan. Pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang. Kinausap muli ni Jack sina Dennis at Fiona, nga pala, dahil ito ay lihim na proteksyon, mas mabuting huwag ng hayagang talakayin ang bagay na ito. Kung lumabas ang impormasyong ito, at kung talagang may hitman, ang kabilang partido ay magiging handa para dito o magkakaroon ng backup na plano. Magiging mahirap kung ang kalaban ay gagawa ng anumang pag-atake o diskarte sa pagtatanggol laban sa amin. Sa katunayan, pangunahing sinabi ito ni Jack kay Fiona kung sakaling lumabas siya at ipinagmalaki ang katotohanang may isang marshal na nagtatrabaho bilang kanilang bodyguard. Sure, wala akong sasabihin. Agad namang tumango si Fiona. Maliban sa iilan sa atin dito, huwag mo nang sabihin kay Clifford o sa iba pa ang tungkol dito. Tumingin si Selena sa paligid at sinabing, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Wala akong sasabihin. Kabanata 397. Nakangiting sabi ni Fiona, oh yes, Dennis, please have a seat inside. Gusto mo bang uminom din? Hindi na iyon kakailanganin. Uli na, kailangan ko nang umalis. Umalaklak si Dennis at maya-maya pa ay umalis na. Selena, tingnan ko kung ano iyon. Nakatingin si Fiona sa box sa kamay ni Selena. Halos mamatay na siya sa kuryosidad. Pinuksan ni Selena ang kahon at tumingin sa loob, isang jade bracelet. Sa tingin ko ang material ay mukhang maganda.
Natatakot ako na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa ilang daang libo. Hindi naman. Sobrang mahal. Umugat ng malamig na hininga si Fiona. Masyadong mapagbigay si Dennis. Pagkasabi nito, ibinoling niya ang atensyon kay Jack. Jack, maswerte kang bata, niligtas ang buhay ni Dennis. Para sa akin, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang mahusay. Tsaka, tinukoy ka pa niyang kapatid. Ito ay dapat na isang pagpapala mula sa iyong mga ninuno. Swerte lang ako. Umiti si Jack bago pumasok sa bahay. Pagtingin sa umaatres na likod ni Jack, nagkibit-balikat si Fiona at tinulungan si Selena na isuot ang bracelet. Ang ganda talaga ng bracelet na ito sa iyo. Tayang hindi ko masabi kahit kanino na Marshall ang bodyguard namin. Nakaka-suffocate talaga. Hindi ko kayang ipagmalaki ito sa mga kaibigan ko. Low profile lang. Ano ang ipagyayabang? Napabuntong hininga si Selena, nalilito sa isasagot. Sa oras na ito, tinawag ni Ivan sina Ken at Neil. Young Master Taylor, bakit malaya kang imbitahan kami para uminom? Umiti si Neil bago siya nagpatuloy, sabi ng hitman, papatayin daw si Jack within 5 days. 2 araw na ang lumipas, iniisip ko kung may ginawa ba siyang aksyon. Oo, inaabangan ko talaga ang araw na papatayin si Jack. Nagsimulang tumawa si Ken. Ang ekspresyon ni Ivan ay nagbabala, ang kabilang partido ay kumilos na. Talaga? Paano ito? Ito ay dapat na isang tagumpay, tama. Siya ay napakahusay at mahusay sa pagbabagong anyo. I didn't expect that she could do it so soon, tuwang-tuwa si Neil at umaasang tumingin kay Ivan. Mabilis siyang kumilos at mabilis ding mamatay. Tinampot ni Ivan ang baso ng red wine sa harapan niya at isubo ito sa isang lagok. Ano? Mabilis na namatay si Jack. Masyadong mabuti para sa kanya iyon. Timid, dapat pahirapan siya bago patayin. Nang marinig iyon ni Ivan, hindi niya napigil ang mapangiti. Oo, nakalimutan naming turuan ng hitman na pahirapan muna ang lalaking iyon. Pinakamabuting kuhanan siya ng video na lumuhad at nagmamakaawa para sa kanyang buhay para mapanood natin ito. Medyo nagalit din si Ken, akala niya masyadong madaling nakawala si Jack. Ano ba kasing iniisip mo? Timid, hitman ang kausap ko. Mabilis siyang namatay. Papait na ngumiti si Ivan habang nagsasalita. Pero sa loob-loob niya, nalilito siya kung paano mag-react. Mabuti pa ngang mamatay siya, pero ang punto, kinidnap niya si Selena kaninang umaga, at hindi na pirmahan ang kontrata ko. Pag-uwi ko, talagang pinagtatawanan ako ng ibang miyembro ng pamilya. Ano? Sabay-sabay na bulalas ni Ken at Neil, iniisip kong pinaglalaroan sila ng kanilang mga tainga. Kabanata 378. Hindi pwede yon. Hindi ba siya ang ikalima sa leaderboard ng hitman sa Southwest District? Hindi ba't sinabi niyang kaya niyang harapin ang isang marshal? Pagkaraan ng mahabang sandali. Nabahagyang nakaawang ang bibig, nilinggan ni Neil si Ivan at sinabing, Young Master Taylor, hindi ka maaaring magbiro, tama ba? Kung hindi siya maaaring patayin ng ganito, mapuputol ang trabaho mo. Mas mahirap siyang patayin kaysa maabot ang langit. Tama, Young Master Taylor. Nagbibiro ka siguro. Kaya niyang baguhin ang sarili niya. Sa ganitong mga kalagayan, hindi ba isang piraso ng cake ang pagtanggal kay Jack? Naguguluhan pa rin si Ken. Siguro kung hindi siya magbagong anyo o gumawa ng anumang detalyadong ritual ng pagpatay, maaaring magtagumpay siya sa pagpatay kay Jack. Tinong mag-aasam na babaguhin ng babaeng iyon ang sarili bilang Selena at aagawin siya? Batay sa kanyang nakaraan ng mga pattern ng pagpatay, malamang na pinaplano niyang patayin si Jack sa harap ni Selena. Ngunit may nangyari sa proseso. Ibinigay ng babaeng iyon ang laro at nalaman ito ni Jack. Dahil dito, hindi lamang siya hindi inilantad ni Jack, ngunit sinamahan niya ito at pinatay siya nang hindi niya namamalayan. Kaya sabi mo sa akin, kung hindi handa ang isang hitman, hindi ba't katulad din iyon ang pagkawala ng kanyang buhay? Umisi si Ivan at nilagok ang isa pang baso ng red wine na kakapuno lang. Anong bulok na swerte? F-sick, ako, nawala nang masabi si Neil. Anong klaseng hitman ito? Masyado siyang pabaya para makita ni Jack. Hulaan ko si Jack ay dapat na naglunsad ng isang palihim na pag-atake sa kanya pagkatapos niyang malaman ito.
Kung hindi, hindi siya katapat para sa kanya sa isang patas na laban. Tama iyan. Napakaswerte ni Jack. Mahilig maglaro ang hitman na ito at nauwi sa pagpatay sa sarili. Kung magkalaban sila, tiyak na hindi kalaban si Jack. Umiti din ng mapait si Ken. Kunin ang huling pagkakataon noong lumaban si Jack sa arena bilang isang halimbawa ng kanyang maswerteng streak. Tinalo ni Dennis si O'Neil sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay nang matapos siya ni Jack sa isang sipa. At dito ko iniisip na si Jack ay isang mahigpit na kalaban at malakas sa labanan. Tinipa lang niya ang leeg ng taong iyon, ngunit nauwi ito sa dibdib at iba pang mga lugar na sumabog dahil sa impact, at iyon ang mga lugar na tinamaan ni Dennis noong una. Obviously, hindi kay Jack ang pagkamatay ng kalaban. Walang magawang paliwanag ni Neil. Bagamat ayaw niyang pumayag, wala siyang pagpipilian. Palaging may swerte si Jack. Puntong hininga. Pag-usapan natin ang mga susunod nating hakbang. Napabuntong hininga si Ivan. Pero may sumagi sa isip niya at mabilis siyang napatayo sabay tampal sa noo. Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan, hindi mo ba ako binigyan ng gamot na iyon? Gumawa tayo ng paraan para painumin ito ni Jack at malulutas ang problema natin. Medyo mahirap yun, di ba? Nang gumamit kami ng 100 milyon para makipag-ugnayan kay Fiona sa huling pagkakataon, nauwi rin sa pagkabigo. Napasimangot si Ken. Siyempre mabibigo ang plano kung ipapagawa mo sa kanya. Hindi lang siya matako, duwag din siya. Naiintindihan mo ba? May isang tao na talagang kayang gawin ang trabaho. At saka, girlfriend ko na siya. Tumawa si Ivan, kinuha ang kanyang telepono, tinawagan si Zina, at sinabihan siyang lumapit. Pagkatapos ng tawag, binalikan niya ang dalawa, higit sa lahat, dapat ilihim ninyong dalawa ang bagay na ito. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat ibunyag. Sino yan? Mukhang natarante si Neil. Malalaman mo pagdating niya rito. Maganda din siya. Sok, at ang sarap niya. Napangisi si Ivan at hindi napigil ang dilaan ng kanyang mga labi. Maya-maya, pumasok sa private room si Zina na naka-sexy dress. Eto, ipapakilala kita. Ito si Young Master Ken Clark, at ito si Young Master Neil Hugo. Tumayo si Ivan at buong ngiti na pinakilala sila. At ito ang aking kasintahan, si Zina Jackson. Kabanata 399. Nakakatuwang makilala ang dalawang Young Masters. Eto, bibigyan kita ng toast. Umiti si Zina at nagsali ng 1 baso ng red wine. Siyempre, tuwang-tuwa siya. Ang dalawang ito ay mga young masters ng isang second class na aristokratikong pamilya. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Ivan, maaari siyang makipag-ugnayan sa mga taong may mas mataas na katayuan, tiyak na mas mahusay kaysa kay Ben. Siya, si Zina Jackson, ay sa wakas ay nakapasok na sa upper class social circle. Zina Jackson, bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Nakakunot ang noo ni Ken habang umiinom ng red wine niya. Mabilis na nagningning ang kanyang mga mata. Naalala ko na. Hindi ba ikaw ang girlfriend ni Ben Taylor? Oo, siya noon, ngunit hindi na. Tumawa si Ivan. Babae ko na siya ngayon, pero for the time being, she have to stay with that useless Ben to collect some information for us. At saka, sa ilang bagay na hindi kayang gawin ni Fiona para sa atin, siguradong magagawa ito ni Zina. Inilibot ni Zina ang kanyang mga mata ng mapang-akit kay Ivan. Napakasungit mo. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Akala ko niyaya mo akong magsaya. Pero may gusto ka pala akong gawin para sa iyo. Siyempre nandito tayo para mag-enjoy. Natawa si Ivan at siniil ng halik sa pisngi ni Zina. Bago naglabas ng maliit na pakete, ito ay isang uri ng gamot pero huwag kang mag-alala, hindi agad mamamatay ang tao pagkatapos uminom. Ito ay walang kulay at walang amoy. Pagkatapos ubusin ito, ang taong iyon ay aabutin ng halos 1 buwan bago mamatay. Bago iyon, papayat at hihina ang tao, nang hihina ang mga paa na parang may sakit. Kahit ang mga doktor ay hindi matrace. My goodness, mayroon bang napakalakas na gamot? Huminga ng malalim si Zina at sumimangot. Let me guess, kanino mo ibibigay itong gamot? Well, dapat si Jack, di ba?
Kung tutusin, si Young Master Clark at Young Master Hugo ay mukhang may gusto kay Selena, kaya hindi ito maaaring maging siya. Dapat si Jack ang gusto mong tanggalin, di ba? Babe, ang bait mo naman. Wala pa nga akong sinasabi, at nahulaan mo na lahat. Dapat kitang gantimpalaan ng maayos ngayong gabi. Tuwang-tuwa si Ivan. Iyakap niya si Zina sa bewang nito at muling hinalikan sa pisngi. Ito ay isang pangako. Namula si Zina at nahihiyang sinabi. Siyempre. Hahanap tayo ng hotel mamaya at magpahinga ng mabuti. Bukas ng umaga, maglilipat ako ng 1 milyon para alagaan mo ang sarili mo. Pagkatapos mong matagumpay na maibigay ang gamot na ito kay Jack, bibilhan kita ng bilya na gusto mo. Paano na? Umiti si Ivan. 1 bilya. Talaga. Gusto ko ng mas magaling, hindi yung nasa labas. Agad namang nagningning ang mga mata ni Zina. Ang isang mas magandang bilya ay hindi nagkakahalaga ng 1 o 2 milyon, ngunit sa halip 7 o 8 milyon. Hindi bababasa, ito ay maituturing na maganda sa isang lugar tulad ng Eastfield, at ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang bumili ng isang lugar na ganoon sa kanilang buhay. Walang sinasabi. Para sa iyo, ang lahat ay dapat na pinakamahusay. Medyo natuwa si Ivan nang makita niyang iniingatan ni Zina ang pakete ng gamot. Kung si Jack ay maaaring harapin sa pamamagitan ng paggamit ng ganoong kaliit na halaga, tiyak na sulit ito. Kung tutusin, hindi nakamit ng 150 milyon ang resultang iyon. Nagpalitan ng masayang tingin sina Ken at Neil. Kailangan nilang aminin na maganda ang ideya ni Ivan. Kabanata 400. Oo. Young Master Taylor. Sa palagay ko mas mabuti para kay Miss Jackson na huwag gumawa ng anumang aksyon kamakailan. Taglit na nag-isip. Nagpatuloy si Neil, kakakilala pa lang nila ng hitman, kaya ginulo na namin ang pugad ng puta. Siguradong nakabantay na si Jack. Kung kikilos tayo ngayon, natatakot akong magkagulo tayo kapag may nangyaring masama. Paulit-ulit ding tumango si Zina. I agree, lalo na't masama ang loob ko kay Jack, baka mag-ingat siya sa akin. Ang isa pang punto ay si Jack ay isang matalinong tao at hindi madaling pakitunguhan. Kaya, dapat tayong maghintay ng ilang sandali hanggang sa ma-relax nila ang kanilang pagbabantay. Nag-isip sandali si Ivan bago niya sinabing, hintayin natin hanggang sa matapos ang 7th kaarawan ni Lolo Taylor. Sa oras na iyon, kung hindi ako mabayaran ni Jack ng 10 milyon bilang kabayaran o hindi makakapagbigay ng regalo na nagkakahalaga ng 10 milyon, mapipilitin siyang hiwalayan si Selena at masisipa pa rin sa pamilya Taylor. Speaking of this, napangiti si Ivan. Kung ganoon, hindi na kailangang ibigay sa kanya ang gamot. Pero kung magagawa niya ito noon, pagkatapos ng birthday party, mag-iisip ka ng paraan para mabigyan siya ng gamot. After 1 month, unti-unti na siyang mamamatay. Nako, kung hihiwalayan niya si Selena at mapapaalis sa pamilya Taylor, hindi ko na kailangang bigyan siya ng gamot. Tapos, hindi ako bibilhan niyang Master Taylor ng villa. Mabilis na nangyari iyon kay Zina at medyo nalungkot siya. Hindi mangyayari yan. Siyempre, bibilhin pa kita. Ikaw ang aking kasintahan, aking babae. Kung pinalaya si Jack pagkatapos ng birthday party, bibilhan kita ng villa bilang selebrasyon. Kung hindi siya pinalayas, maghihintay kami hanggang sa bigyan mo siya ng gamot bago ako bumili ng isa para sa iyo bilang gantimpala. Paano na? Nakangiting sabi ni Ivan. Hindi tanga si Zina. Kung siya ay ginagamit ng hindi nagbibigay sa kanya ng anumang benepisyo, ano ang gagawin niya kung ilantad niya ang mga bagay na iyon sa hinaharap? Sa makatuwid, hindi kurutin ni Ivan ang patahimik na pera na para sa kanya. Saka ang ganda ng babaeng ito. Isinantibi ang posibilidad na pakasalan siya sa hinaharap, mabuti pa rin na makipagsaya sa kanya ngayon. Inaabangan pa niya ang reaksyon ni Ben nang malaman niyang niloloko siya. Inom tayo sa bar. Hindi na magtatagal ang birthday party ng Old Master. Sa oras na iyon, kasama ako at titingnan din. Natawa si Neil bago siya nagpatuloy. Kamakailan lang. Nagpadala na rin ako ng mga tao para panoorin si Jack ng palihim para tingnan kung nagpunta siya sa anumang luxury store o bumili ng anumang regalo na nagkakahalaga ng 10 milyon. Gayunpaman,
Maliban sa pagpunta at pag-uwi sa trabaho. Mukhang hindi pumasok ang lalaking iyon sa anumang mamahaling jade shop o mga tindahan ng ginto. Oo, hindi naman ganoon kadaling bilhin ang Red Along nagkakahalaga ng 10 milyon, di ba? Maliban na lang kung antik ito. Tawa din ng tawa si Ken. Sa planong iyon sa isip, hindi na sila masyadong nag-aalala. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Selena. Palihim na nagmaneho si Dennis at inihatid siya sa kumpanya bago umalis. Maya-maya ay lumitaw sina Ivan at Janet sa opisina ni Selena. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkita na sila ni Selena at naging maayos ang pagpirma ng kontrata. Noong tanghali, nakatanggap ng tawag si Jack mula kay Dennis na nagyaya sa kanya. Anong meron? Hinahanap mo ba ako? Pagkarating sa isang coffee shop at pag-upo ay tinanong ni Jack si Dennis. Paano ko ilalagay? Hindi ito isang malaking bagay. Ngunit sa palagay ko dapat kong sabihin sa iyo ang tungkol dito at hayaan kang magpasya kung interesado kang pumunta. Umiti si Dennis bago siya nagpatuloy. Bukas, isa sa mga hari ng digmaan, si Magnus Sutherland, ay magsasagawa ng isang kongregasyon sa Carefree Manor bilang pagpupulong ng mga kasama upang palakasin ang ating network at pagkakaibigan. Siya ang mananagot sa lahat ng gastusin at umaasa lang na makakasali ang ilan sa mga kasama. Alam kong maraming katulong na commander. Unong commander at marshal ang pupunta at ilang hari ng digmaan din ang sasali. Siyempre, ito ay isang magandang pagtitipon para sa lahat ng mga kapatid na nakipaglaban sa armas. Ang pagkakaroon ng ilang inumin ng magkasama ay isang magandang bagay. Tumango si Jack na may kasiyahan sa impormasyong iyon. Well, I heard na inimbitahan din niya ang Goddess of War, so I wonder if Goddess Lana will come up. Ikaw naman, hindi nila alam na nasa Eastfield ang napakagandang tao na tulad mo, kaya hindi ka nila inimbitahan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.